Bilang mga magulang, wala tayong ibang gustong gawin araw-araw kundi iparamdam sa mga anak natin kung gaano natin sila kamahal, di ba? Pero alam niyo po ba na iba't iba ang languages love ng bawat bata? Let's make our Super Kids experience awesome love beginning now sa pamamagitan ng pagtutukoy or pag-alam kung ano ang kanilang language of love. Para sa mga anak natin na mahilig makinig or yung talagang sweet magsalita, malaking bagay sa kanila yung mga words of encouragement natin at yung mga pagpuri like, "Good job! I'm proud of you! Thank you for trying!" Kilig na kilig po sila pag narinig nila to. Yes! Oh, good job! You're my super kid! Kaya mo to ha! Let's shoot the ball! Yeah! Next, physical touch. Hugs, kisses, paghaplos or paghawak ng kamay, malaking bagay ito sa kanila. Ramdam na ramdam nila na mahal natin sila dito. Alam mo yung simpleng sabihan mo lang na, "I love you," napakalakas ng dating nila to sa kanila. Lalo na pag may kasamang hugs mula kay mommy and daddy. Nakakapagbigay din ng feel-good hormones ang mga yakap natin sa kanila. Na makakatulong din sa kanilang brain development. Number 3. Acts of service. Ito yung mga simpleng gestures nating mga magulang, pero sa mga batang ito yung kanilang symbol of love. Yung simpleng pagsintas lang ng kanilang mga sapatos, pag-ayos ng buhok nila, pagluto ng paborito nilang pagkain o pagbabasa ng storybook, dito sila pinakamasaya. May mga bata naman ho na ang best symbol of love ay gifts. Ito yung kahit mapamaliit, mapamalaki, mura o mahal, talaga nafe-feel nila na love sila. Lalo na po kung galing to sa mga magulang nila. Kami po, may mga times na si Olivia talaga yung pinapapili namin ng laruan para mayroon siyang authority. Ramdaman niya na siya talaga ang pipili. Chevrolet. Or may times naman na sinisurprise namin talaga siya ng talagang gusto niyang regalo. Pero paano kung hindi swak sa budget? Dalawang bagay ang ginagawa namin dyan. Bago kami pumasok ng store, ay ni-explain namin sa kanya na titingin lang kami at i-appreciate lang niya yung toys. Hindi niya kailangan bumili, titingin lang siya, tapos ma-appreciate na niya. So, hindi kami gagastos. Olivia, we will go inside the toy kingdom, ha? But we will not buy Elsa toys, okay? Okay? Is it okay? You will just what? Gustong-gusto niya tong laruan na to, pero in-explain namin sa kanya kanina na hindi kami bibili. Are we going to buy Elsa toy? No, we're not going to buy? Oh, 'di ba? Tingin, hawak, balik. If you're done playing, you can put it back na ha. Okay? Ni-appreciate niya muna. Ayun, naglalaro siya, libre laro. So, tingin, hawak, balik. Walang gastos. Pag naman merong budget, pero medyo mas mahal yung pinili niya, i-explain namin sa kanya na, "Anak, ang budget lang natin ay, halimbawa, ang budget lang namin ay 300 pesos, pero ang pinili niya ay 500. I-explain lang namin na, "Anak, ang budget lang natin ay 300 lang. Baka pwede kang pumili ng mas mura." Pero baliwala ho lahat ng ito kung hindi tayo present. At dyan papasok ang Kids Love Language number 5. Time. Pag may undivided attention tayo sa kanila, doon sila pinakamasaya. Nararamdaman nila na nakafocus tayo sa kanila, naglalaan tayo ng oras sa kanila. Doon sila kilig na kilig. Thank you po! Ito yung pinaka-maaalala ko nila hanggang pagtanda nila. The gift of time. Sabi nga nila yung oras yung bagay na hindi mo na mababalikan eh. Pero masarap balik-balikan. So ano ang 5 love language ng ating mga anak? Words of affirmation, yung mga pagpuri o pag-encourage natin. Physical touch, acts of service, gifts, and time. Ito yung mga bagay na kailangan nila sa atin. Mga bagay na makapagpaparamdam sa kanila na importante sila at na mahal natin sila. Spend time with them. Date them. Treat them, hug and kiss them, tell them you love them. Let's experience awesome bonding with them now. Hi Super Moms! Handa na ba kayo iparamdam ang inyong pagmamahal sa inyong Super Kids and experience awesome today? Pumunta na kayo sa Super Moms Club Facebook group at maaaring isa ka sa 5 winners na mananalo ng SM Shopping Money.